Purihin ng Diyos. Blessed be the name of our Lord God, and good morning sa lahat ng mga brothers and sisters dito man o sa mga nakikinig sa kayang abutin ng ating internet. Praise God. Dumulog muna tayo sa isang panalangin, mga kapatid. Glory to you, O Lord God Almighty, we praise you, Lord. We exalt your name, walang ibang karapat-dapat sa lahat ng purit pagsamba, O Lord God, kagaya ng natin sa exhortation. Ay aming puso na Lord, dahil palaging bukas kayong pagkatukaman. Pinapasok ka po namin noon nung una ka tumawag. Ngayon, Lord God, na sa amin ang mga banal mong salita. Kaya ulit-ulit mo sa amin nire-remind, Panginoon, Diyos, na kailangan niyo magpapagabama. Kaya naman sa bawat pagkakataon, nagiging namin yung salita. God, mawala, God, ang mga pusong ito ay bukas para pagpakurit naman. Kaya so, tanggapin kung ano pang pwede mong idagdag sa amin naman. Sapagkat mo ay provide in the edge of protection naman. Kung saan ang direct food ng aming buhay, kailangan ito. Ang direct tumayo ng aming buhay, kailangan mapasailanan sa iyong pagkakanuring mga mataama. Lord God, iyaw mo kami ngayong parang test revelation na sa iyo magpahayag mo sa amin ang dakilang ng kalooban ng mga at yung aming isipan ng puso ay na-LTR at meron pa din pa. Kasi marang tayo sa iyo. Lord God, give this little preacher sa harapan, Lord God, ng courage to speak. Give him the right revelation, the right words to speak. Hide him in your mighty presence, Ama. O Lord God, yun din ang mga kapatid ko, biyayaan niyo rin po sila, Panginoong Diyos, ng mapagpakumbabang puso at isip na handang tumanggap, Panginoong Diyos. O Lord God, muli ang lahat ng karangalan, kapurihan ay sa iyo. In Jesus Christ's name, mightily pray. Amen. Glory to God. Let's get very excited, brothers and sisters. Na-excite ba kayo, mga kapatid? We should be, because this is the Word of God, and this should bring excitement always to our hearts. Meron tayong dalawang scriptures na tutunghayan. Buksan muna natin sa Mark 16 muna. A very, very familiar verse to all of us. 16, 17. Very familiar. And sana hindi lang familiar sa isipan, kundi ito ay nasa puso natin at ating naisasabuhay. 16, 17 to 18. Sabi niya, and this sign shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils. And they shall speak with new tongues. They shall take up the serpents, take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay their hands on the sick, and they shall recover. So very great promises sa mga pinili. Another promise, Matthew 21. Matthew 21:21. Tunghayan natin ang sinabi ng Panginoong Kristo. Okay, Matthew 21:21. Jesus answered and said unto them, verily, I say unto you, if ye have faith and doubt not, ye shall not only do this which is done in the fig tree. Remember, sinumpa niya yung fig tree dahil dito namumunga. So, sabi niya, you shall not only do this which is done to the fig tree, but also if ye shall say unto the mountain, be thou removed, and be thou cast into the sea, it shall be done. Bago tayo tuloy mo po, bulay-bulayin natin itong sinabi ng propeta sa mensahe na Beloved Dodis. Babasahin ko ang isang quotation. Sundan nyo na lamang po sa pakikinig mga kapatid. Bali, ang brief background nito bago niya banggit itong paragraph na to, he was describing yung progress ng science. Nagpo-progress yung science, nakikita niyo yung paglago. Pero may paglago na dapat ganapin yung mga mananampalataya. Sabi niya, my grandfather rode an ox cart. Karitela daw. I'm driving a Ford V8. My son will fly a jet plane. So yun yung progress pala ng science. That's we're moving on. And that's what religion ought to be. The coming of the Lord is at hand. The church ought to be moving on into the powers. Amen. Science can only climb so far. And then it has to drop off. Wala, di ba? Bagsak din. Sabi niya, but we got untapped resources that has never been touched of the power. Unlimited. So, mayroong dalawang adjectives. Untapped, unlimited. Of God that we ought to be moving into. We are living 1,000,000 miles under our privilege tonight. Of privileges of Christians to be enjoying. Dapat ini-enjoy natin ito. So, sabi ng propeta, we are living 1,000,000 miles under privilege. Ito pa, I feel ashamed of myself.
Nahihiya ako sa sarili ko when I look out here and see the institutions and the sickness and the troubles that's going on right now. Our church ought to be walking the street, healing the sick, raising the dead, casting out devils, doing signs and wonders, making the whole world realize that Jesus Christ lives. That's what we need to be done. That's what we need to be doing. We may all be seated, brothers and sisters. Tonight, kung humugot ng teksto doon sa binasa kong quotation ng propeta at doon sa binasa nating message, remember that the message is there para back upan yung scriptures. So, ang ating pamagat, nais kong hanguin doon sa dalawang adjectives. Sabi niya, untap, unlimited. So, gusto pamagatan itong message na ito ng unlimited but untap resources. Unlimited but untap resources. So, dalawang description na binigay niya. Una, unlimited daw ito. Pag sinabi unlimited, walang hanggan, walang katapusan, hindi nauubos. So, mayroong emphasis sa unlimited power yung ating propeta. We can do anything sa ilalim ng kalooban ng Diyos. Kasi unang-unang pinaglilingkuran natin is an unlimited God. So, kung unlimited yung Diyos mo, you can expect, kung nasa iyo yung Diyos na unlimited, you can expect to do unlimited things. Walang limitasyon na ibinibigay sa atin ng Diyos na pwede niya sabihin hanggang dito ka lang. When God entrusted His power and dominion to Christ, buong-buo yun. Walang limitasyon. Ganun din naman, ibinuhos niya sa church yung walang limitasyon kapangyarihan. Sabi natin, it's unlimited. Hence, may kakayanan ang iglesia na i-manage itong powers na to at gamitin. Unlimited powers. Everything that God has, sabi ng propeta, everything that God has, He poured into Christ, and everything that Christ has, He poured into the church. Tala yung sabi ng Biblia, no? If ye abide in me and my words abide in you, ask what you will. Hindi yung Diyos ang mag-a-ask ka. Tayo. Ask what you will. Ano mang naisin mo. Kung nasa iyo yung salita, kasi yung salita unlimited eh. May kapangyarihang unlimited ang salita. So ikaw din na pinananahanan ng salita, maaari mo rin itong exercise, unlimited power. Actually, ito yung naiwala kasi nila Adan at Eva, yung unlimited dominion over the earth. Nung nawala na nagkasala sila, bumagsak sila, binitawan nila yun, yung unlimited, na dapat sana meron tayo. Ini-enjoy sana natin. And praise be to God, yun ang ginagawa ng message sa atin. Yung paalala na meron tayong unlimited power. As sons and daughters, we are supposed to do great and mighty things. Dahil yung ating Diyos is great and mighty also. But the problem is, may isa pang adjective na binanggit ng ating propeta. Untap. Madalas ito marinig sinasabi ng DNR. Sabi ang Pilipinas daw ay maraming untap resource. May sabihin nun, ang Pilipinas, mayaman daw yan sa deposito ng gold, chromite, copper, nickel. Pero the problem is, hindi ito namimina ng maayos. Wala kasi tayong very poor ang ating mining industry sa Pilipinas. So yung dapat sanang mapakinabangan ng tao, hindi napapakinabangan. Yun yung untap. UNTAPPED. Untap. Merong untap resources sa Pilipinas. So dapat sana pinakikinabangan. Kaso mahinang-mahina ang ating mining industry. Nandyan lang, nakatabi lang, nakatago lang. Hindi nagagamit, hindi napapakinabangan. And sad to say, yung description na untap ay ginamit ng propeta to describe the believers in this age. Merong unlimited power, so okay. Pero nasaan yun? Untap. Mayaman tayo, pero nasaan yun? Untap. So yun yung sa biyaya ng Diyos at paglalaanan natin ng pansin kung ano tong untap powers at kung paano natin ito maitatap. Kung mayaman sa pagkalimutan na natin ang Pilipinas kasi ang Pilipinas punong-puno talaga ng corruption. Kung may untap resources man tayo, siguro habang babalik na lang ang Panginoon, mananatiling untap yan. Hindi natin mapakinabangan yung yaman ng Pilipinas. Pero okay lang yun. Basta ang mapakinabangan sana natin yung untap resources na meron tayo. Spiritually speaking. Sabi ng propeta nga, we ought to be healing the sick, raising the dead, casting out devils, doing signs and wonders, making the whole world realize that Jesus Christ lives. At ang sabi niya, ito nakakalungkot, we are living a million miles under our privilege tonight. Mantakin mo kapatid, na pribilehyo pala tayo, pero yung pamumuhay natin underprivileged. Ang layo pala natin doon sa expectation sa atin ng Diyos.
Sabi pa ng propeta, I feel ashamed of myself. Nahihiya ako sa sarili ko na nakikita ko itong mundo na to. Nasa kanila yung power sa mga Kristiyano, pero walang gumagamit. Nahihiya ako. Sana mga kapatid, kung buhay man ang ating propeta ngayon at nandito siya nakita tayo, sana hindi niya nasabihin sa atin to. Nahihiya ako sa iyo, Hilbert, hindi mo mapakinabangan yung kapangyarihan na yan. Sana wala siyang maisusumbat sa atin na gano'n. At sana hindi siya mahiya sa sarili niya. Unang-una, dapat tayo mahiya tayo sa sarili natin. Pinagkalubang ka ng kapangyarihan ng Diyos na walang hanggan. Pero ikaw naman, itinatago mo lang. Sana huwag tayong mauwi dun sa, andyan yung pangako ng Diyos, pero patingin-tingin lang tayo. Pasulyak-sulyak tuwing Thursday, tuwing Friday, tuwing may sharing, tuwing may Bible study, tuwing may gawain. Pasulyak-sulyak, patingin-tingin, pa-observe-observe. Alam niyo yung may terminolohiya yung mga kababaihan, yung window shopping daw. Pupunta ka sa mall, titingnan mo lang, nag-i-enjoy ka na doon, titingnan mo lang, di mo naman bibilhin. I remember back sa Pilipinas, may gustong-gusto akong sapatos. Mahal kaya hindi ko mabili. Mahal doon sa Pilipinas. Pag-iipunan ko pa talaga bago ko mabili. Binabalik-balikan ko yun. Every sahod. Hanggang sa dumating araw na nabili ko na rin siya. Yung sapatos na yun. Mga kapatid, walang Kristiyano ang nag-window shopping lang ng pangako ng Diyos. Hindi dapat nananatiling pa-observe lang, patingin-tingin lang, na may nakaharang na salamin dyan, hindi mo masunggaban, hindi mo masapunang gusto yung supernatural element na binibigay sa iyo ng Diyos, window shopping lang ginagawa natin, patingin-tingin lang parang isang magandang damit, sapatos, gadget, na hindi mo kayang bilhin. Ito nga hindi mo kailangan bilhin eh. Yung window shopping sa totoong mall, dapat may pera ka talagang taglay eh. Dapat may kakayanan ka. Sa iyo manggagaling yung kakayanan. Pero dito hindi na eh. Libre na nga eh. So the sad thing is, sabi ng propeta, I feel ashamed of myself. Hindi na tayo yung tipong kagaya nung sapatos na gustong-gusto bilhin, sana mapa sa akin to balang araw. Hindi mo na dapat sasabihin ngayon yan. Nasasabihin mo, sana mapa sa akin yung healing. Sana mapa sa akin yung discernment. Sana mapa sa akin yung revelation. Walang sana. Hindi dapat makontento ang isang Kristiyano sa window shopping ng mga spiritual blessings na binibigay ng Diyos. Nasusulyak-sulyak, observe ka lang. Na makukontento ka doon. Kung may pangako ang Diyos, sundaban mo. At yan ang purpose ng message. The message, kaya gumamit pa ang Diyos ng propeta para ipaunawa sa atin, buksan yung mga mata natin. Kasi natutulog tayo eh. Upang gisingin ng church, dito sa end time may nagaganap na great awakening ng mga life of Christ. Inunulat tayo ng Diyos sa mga maling katuruan na kinaranasan natin noon. Yung kalalagayan pala natin, mali. Ginising tayo upang lalo nating makita yung mga bagay na meron pala tayo at mga bagay na kaya pala nating gawin. Masasabi mo lang na nagtagumpay yung message sa buhay mo kung tunay na naimulat sa iyo ang lahat ng mga bagay na yan. Actually, may dalawa tayong dapat kilalanin sa panahon na kinabibilangan natin. Una, dapat makilala mo yung Diyos na pinaglilingkuran mo. Dapat sapat yung tama yung revelation mo kung sino yung Diyos. Hindi ka nananalig sa Trinity, sa oneness, sa two-ness. Dapat tama. Walang mystery pagdating sa pagka-Diyos. So, dapat kilala mo yung Diyos pero hindi dapat huminto yun. Dapat kilala mo rin yung sarili mo. Hindi ka dapat ihinto dun sa malaman mo lang kung sino yung Diyos. Alam mo nga yung Diyos pero hindi mo kilala kung sino ka. Paano mo may i-express yung Diyos na nasa sa'yo? Hindi hinto dun sa pagkakilala sa Diyos yan, mga kapatid. Kailangan makilala mo ng gusto ang sarili mo. Yan yung buong pagkilos ng Diyos sa mga mananampalataya sa panahon natin. God is letting us know who He is and He is letting us know who we are. At kung tunay kang bahagi ng salita ng Diyos sa panahon kinabibilangan natin, you will recognize yourself, makikilala mo. Dito sa end time, sa panahon na kinabibilangan natin, marami ang naghihintay sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Pero ang problema, walang kamalayan kung ano yung nagaganap. May nagaganap pala na matinding awakening sa mga pinili ng Diyos. Na ginising tayo mula sa mahimbing na pagkakatulog, sa mga credo, dogma, sa mga relihiyon na kinaliban noon. Ginising tayo doon at muli, ginigising tayo ng Diyos doon sa full potential. We are being awakened by God to reach our maximum potentials. Hindi nila nakikita ito, mga kapatid.
at magpasalamat kayo kung ipinapakita sa inyo Diyos at minumulat kayo ng Diyos. Gumising tayo mula sa pagkakaidlip. At matapos natin gumising, muli-muli pa ulit-ulit yung minumulat ng Diyos yung mga mata natin. Dahil minsan, nakakaligtaan natin na natatakpan tayo ng deal na meron tayo. May nagaganap sa paligid natin, may nagaganap sa sarili mo, hindi mo maintindihan, hindi mo ma-express. Naalala niyo mga kapatid yung parable of the 10 virgins? Yung 10 virgins na yun, lahat sila nakarinig ng sigaw. So yun yung one thing in common sa kanila lahat. Yung 5 wise, 5 foolish, hindi lang naman yung wise ang nakarinig. Tama? At hindi lang naman yung wise yung gumising. Kasi nyo sa detalye ng parable of the 10 virgins. Lahat silang nakarinig, narinig nila yung tinig na sumisigaw na, go, behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him. So pare-pare silang nakarinig ng tinig na yan. Pare-pare silang gumising, at pare-pare silang may pagnanasang lumabas at imit nga yung bridegroom na paparating. Ang problema, ang pinagkaiba nila, kulang sa langis yung 5 naman sagana sa langis. May baong langis. Mga kapatid, anong saysa yung gigising ka sa gabi kung wala ka namang makikita? Diba? Yung baong ilawan mo na yan, ilaw yan na magpapakita sa'yo, una kung ano yung nasa paligid mo, pag may dala kang ilawan, kita mo ngayon kung ano yung nasa paligid mo, maliwanag na maliwanag. Pero at the same time, kita mo din kung tama ba itong damit ko, malinis ba ito, maputi. So nakuha niyo yung idea? Amen. Yung 5, gumising nga, narinig nga, pero wala silang ilawan para i-observe kung ano nagaganap sa paligid nila at i-observe kung nasa tama ba silang kalalagayan. Parang, okay, sige, gusto mong magbihis, gusto mong, may nakahanda kang magandang damit yan, gusto mong isuot. Pumasok ka sa isang kwarto na napakadilim at may salamin. Paano mo isusuot yun? Paano mo matitingnan ang sarili mo kung tama yung pagkakasuot mo kung madilim? So nakuha yung silbi ng liwanag, yung liwanag ang liwanag mula sa atin at ipapaunawa kung ano tayo, kung sino tayo, kung tama ba yung kinalalagyan natin. Kasi kung wala bang gumising ka nga at wala ka naman dalang ilaw, gumising ka pa. Ganon din lang pala, wala kang makikita. Yung 5 pantas, yun yung advantage nila dun sa 5 mga walang langis. Gumising sila at lubos-lubos yung paggising nila. Yung 5 hindi tama yung paggising nila eh. We must fully be awakened to see what God has done to the church. What God has reserved, inilaan niya para sa bawat isa sa atin. Kailangan makita natin ang pagkilos ng Diyos sa panahon na to. Kung tunay nga na nagising tayo, makikita niyo yung ginagawa ng Diyos sa church ngayon. Hindi ka na basta magiging church attendee. Hindi kayo makontento na papunta-punta lang, pa-attend lang sa church. Magiging active kayo sa participation. Hindi kayo makukontento lang na naririnig niyo yung salita. Sabi nga ng Biblia, we are not just hearers of the word. We are doers of the word. Magiging active tayo sa participation, hindi lang sa loob ng church, at maging sa paglabas natin. Hindi tayo makukontento. Kung nauunawaan nyo kung sino kayo kung ano yung role nyo, anong role na gagampanan nyo, pag naunawaan nyo yan, dapat hindi tayo magiging passive, magiging napa-aktibo natin sa participation. You will live a life according to God's expectation. And you know what He expects from us? He expects us to live according to the full power of the Word. Gaano ba kalalim yung connection natin? Dapat yun ang tanong gaano ba kalalim yung connection natin? Okay, may connection ka, sige. Pero gaano kalalim yan? Gaano ka-intimate? Para bang ang relasyon mo ba sa Diyos, sa Panginoon Jesucristo, talaga bang sa relasyon ng mag-asawa? O baka naman relasyon lang ng simple magkaibigan? Yung magkaibigan, medyo close yan, pero hindi yan ang klase ng relasyon. Ang klase ng relasyon is mag-asawa. Very intimate. Are we already prepared to face Jesus? Sabi nga nung kanta. Ganap ba yung pagkagising natin? Nakikita ba natin yung sarili natin? Yung lampara ba natin, pinag-igi ba natin? Kagaya ng 5 birhen na matatalino. Yun ang ginagawa sa atin ng message. It awakens us to our full powerful ability, to our untapped resources. Anong taon isiniwalat yung SEALs?
1963. Today is 2013, so that has been 50 years ago. So, ang layunin daw ng seals is to awaken us, to restore us. And it will lead us to rapture because it will give us rapturing faith. Sabi ng propeta. Yun ay 50 years ago. Sana, lumipas yung 50 years, nasaan na yung church ngayon? Ano na yung estado ng church ngayon? Yung bang sinabi ng propeta 50 years ago, sabi niya, I feel ashamed of myself. Sasabihin pa kaya niya sa atin yun ngayon? Yung sinabi niya na we ought to be healing the sick, casting out demons. We ought to be laying our hands to the sick. Ought to. Hanggang ba ought to pa rin yun? We ought to, we must, we should. So dapat present tense na yun. We are laying ourselves. We are casting out devils. Dapat gano'n ang present tense dapat yun eh. Nagising na ba tayo ng mabusan? As long as the resources is untapped, wala pa tayo sa maximum potential natin. May gusto pang ipagawa sa atin ng Diyos, hindi mo lang alam. So we must discover what those things are. We must see ourselves in the promise, hindi lang tayo observers ng promise. Na makukontento ka na pinangakuan ka ng Diyos. Yung pangako na andyan ibinibigay, sunggaban mo ngayon. Kailangan makita mo na natutupad ang pangako ng Diyos sa'yo. We are not mere observers here. We are participants. Di lang natin basta hinangan, okay, gumanap ng matinding ministry ang ating propeta, humahanga ka sa pagkilos ng Diyos sa kanya. O, ginawa na Diyos yung parte niya. Anong parteng ginagawa mo? Okay, yung propeta natin, ibinigay niyo yung kanyang the best para yung ministry ay sumulong. Upang yung ministry niya ay lumabong at maigawa yung purpose ng Diyos para sa kanya. Ginawa ng Diyos yung purpose na kay Brother Branham. Nagagawa ba ng Diyos yung purpose niya para sa atin? Yun yung tanong. Alam niyo ang ating Panginoon Kristo, hindi niya tayo hinahayaang maging observer ng mga pangako lang. Sabi niya? Greater works than this shall ye do also. Hindi observe, hindi sulyak, hindi patingin-tingin yun. Ye shall do also. Gagawin mo rin. Sabi ka kanina, we are not just hearers of the word. We are doers. Kung ginawa ni Brother Branham ang parte niya, di ba dapat nararapat lang na tayo gawin din natin yung parte natin? Nagmanifest yung word doon sa propetang kinikilala natin. Nagmanifest ba yung word sa atin? That's the big question. How much does this message influence us? Gaano ba kalaki yung naging tama epekto sa atin ng buhay itong message na ito? Gaano ba? Okay, forever revelation, magalak tayo, masaya tayo na pinahayag yung seals, pinahayag yung thunders, pinahayag yung church ages, 70 weeks of Daniel, Godhead, serpent seed, baptism. Kung tatanungin tayo kung ano ba, tungkol saan ba ang message of the hour, maaaring may magtanong sa atin ng ganyan. Maaaring nga sabihin natin, it's all about God's revelation for this hour, which is correct naman, tama naman yun. But that is only a part. To know the revelation is only a part. Kailangan, sa bawat revelasyon, masapu mo yung supernatural element ng revelasyon na yun. Medyo mahirap itong expand, successful na paano pag-aralan natin. Kailangan yung supernatural element nung kapahayagan na yun makita sa buhay mo. Ano ibig ko sabihin? Let's take yung isang pangyayari sa buhay ng ating Panginoon Kristo. Yung incident na sinabi niya kay Peter na lumakad siya sa tubig. Una, naglalakbay sila, bumabagyo, di ba? Nakita nila sa kadikalayuan isang figure. Una, inisip nila, multo. So, at that point, parang mystery sa kanila yun eh. Parang, ano ba to? Isang multo. Natakot sila, nagulumihanan sila. Pero nung unti-unti na-realize na pinapaunawa nung figure na yun, kung sino talaga yun. Siya pala ay ang ating Panginoong Kristo. So, yung dating mystery, naging revelation sa kanila. So, dapat pwede na ito. Sapat na ito eh. Kilala na natin eh. Doon nasa ganun tayong kalagayan mga kapatid. Kilala natin ang Panginoong Kristo. Pero hindi sapat sa ating Panginoon. Dahil yung utos ng Panginoon, lumakad ka sa tubig, Pedro. Yun yung sinasabi ng supernatural element. Hindi sapat na malaman ni Pedro na Panginoong Kristo to Ano yung gagawin mo? Yung supernatural element, masapo mo ang utos sa kanya ng Panginoong Kristo. Kailangan yung untap resources niya, this time matap niya. Inutusan siya lumakad sa tubig.
Inutusan siya lumakad sa tubig, di ba, kapatid? Nung lumalakad siya sa tubig, alam mo sa lahat ng uutusan mo lumakad sa tubig, si Pedro pa ang inutusan mo. Si Pedro, biyasang mangingisda yan. So sa lahat ng tao na uutusan mo lumakad sa tubig, siya yung nakakaalam na hindi mo magagawa yun. Naturally. Hindi mo magagawa yun. Kapag tumungtong ka sa tubig, lulubog. At siguro may konting tapang itong Pedro, si Pedro na biyasa siya mangingisda, marunong lumangoy ito. Sanay sa languyan ito. Pero hindi yung paraan niya ang gagamitin niya para lumapit sa Panginoon. Kung tutusin, pwede niya languyin na mabilis yun. Hindi yung paraan na yun, kundi ang paraan na hindi inaasahan ni Pedro. Pinalalakad siya sa tubig. That's impossible to us. You know what Christ wants Peter to do? To tap the untapped. Gustong ipaulawan ni Kristo na, Pedro, lumakad ka. Kasi may kakayanan kang lumakad sa tubig. He wants Peter to access the supernatural. He wants, hindi sapat na may revelation siya na, si Kristo nga yan, ng Panginoong Iso Kristo nga yan. But Christ wants Peter to do something other than that. He wants Peter to access yung supernatural element na nasa kanya. Ito yung sinasabi ko na hindi sapat na kapahayagan ng taglay nyo. Kailangan yung supernatural element na bawat kapahayagan masapo. And you know, God does this to us sometimes. Bakit kinakailangan dalhin si Pedro sa ganong kalagayan? In order for him to realize na kaya na lumakad sa tubig. He give us this kind of circumstances, mga ganitong klaseng sitwasyon para makita natin yung full potential natin. Siguro naman, at that point, wala pang nakakaisip na pwede pala tayong lumakad sa tubig. But Christ wants Peter to expect the unexpected, to discover the undiscoverable, to believe the unbelievable, to imagine the unimaginable. Because we were serving a God who masters the impossible. Alam niya kung paano gawin ang imposible. So, imposible lumakad sa tubig, pero ito ang utos sa kanya, lumakad ka sa tubig. It is I. Be not afraid, it is I. Pinalalapit siya para ma-discover ni Peter yung untapped. He wants Peter to define nature. Kasi ang loss of nature talagang pag tumuntong sa tubig, lulubog ka talaga. Pero gusto pala ng Diyos na si Pedro ay umalis sa kanyang bangka. Dahil for as long as si Pedro ay nasa bangka niya, hindi nga nag-discover na kaya niya lumakad sa tubig. Get out of our boat, brothers and sisters! For as long as nakukontento kayo sa bangka na yan, kontento kayo sa pagsimba-simba, exactly, Brad, that's what I want to say. If you want to stay in your comfort zone, you will not discover who you are. It's about time na kilalanin mo yung kaya mong gawin. Step out of the boat. With faith, you can do anything and everything na hindi mo pa nagagawa kahit kailan. Peter is a fisherman. He knows the danger. But Christ wants him to trust him more. Na meron siyang untapped resources na pwede niya gamitin anytime, hindi niya lang nadidiscover. Yan yung pinagagawa sa atin ng Diyos ngayon. Meron tayong untapped resources na hindi natin madiscover. Minsan nilalagay tayo ng Diyos sa ganung kalalagayan. Pinahintulutan ng Diyos na bumagyo nung time na yun at makita ng ni Pedro na lumalakad sa tubig ang ating Panginoong Kristo para sa gayon madiscover din ni Peter na kaya niya rin gawin yun. Yun ang ginagawa ng Diyos sa iglesia natin. Ay pinapakita sa iglesia na may mga bagay tayong gawin. Kayang gawin, hindi natin ginagawa. Hindi ba kayo nagtataka bakit hanggang ngayon? Hanggang ngayon, merong ilan sa atin, merong mga sakit na diabetes, arthritis, puso, sakit sa puso. Bakit pinahintulutan? Napakadali namang alisin ng Diyos yan eh. God is sending us to this circumstance para malaman natin na may kapangyarihan tayo over diseases. Ayaw lang natin galawin yung untapped resources na meron ng church. God is giving us this, is allowing us to experience itong mga bagay na ito in order for us to bring out the best na nasa atin. Bakit na tayo nilagay sa isang mapanganib na mundo? Of all ages, ito na yung pinakamapanganib na mundo.
matindi, mga digmaan, may mga corruption sa politika, kung ano-ano mga narinig natin bali-balita, nilagay niya tayo dito para dito tayo magbayan. Dito natin express yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya kung tayo man yung utulog, it's about tayo mag-briefing. Nais ng Diyos na mag-level up tayo. Kanina sa binasa ko, nag-level up yung science eh. Pero the problem with science, mag-level up man yan, babagsak at babagsak yan. Tingnan nyo, noon ang digmaan is true. Sibat-sibat lang araw. Bato. Tapos naging na-invento yung baril, yung kanyon. Na-invento ngayon yung nuclear weapons. At recently yung chemical weapons. So umuusad yung science. Pero bakit yung church hindi umuusad? Parang sibat pa rin ang gamit natin hanggang ngayon. Nag-level up na isang libutan. Tayo ayaw natin mag-level up. Yung mga pinili ng Diyos ayaw gamitin yung maximum potential. It is up to us to discover ourselves. Discovery niyo yung mga natatago nating mga kayamanan na hindi natin nadidiscover pa. Magugulat kayo, sabihin niyo sa sarili, meron pala ako nito. Meron pala ako nito na kaya ko pala. Of course, ang lahat ay sa tulong ng Panginoon. Yun ang alalahanin niyo throughout the message. Lahat ay sa tulong ng Panginoon. Pero pinadidiscover niya sa atin, may part tayong gagampanan. Madidiscover mo, meron pala ako nito. Kaya ko palang magpagaling ng may sakit. Kaya palang magpalayas ng demonyo. Kaya ko pala na exercise ang pananampalataya. Kaya ko palang magpatawad ng nagkakasala sa akin. Kaya ko pala na maging patient kahit na matindi ang pagsubok. Kaya ko pala na magpatawad ng isang kapatid na parating nagkakasala sa akin. Kaya ko pala na unawain ng isang taong hindi mo maunawa-unawaan dahil sa kanyang ugali. Yun yung mga antapresyon sa sinasabi ko. Kaya mo palang unawain ng mga bagay na nagaganap sa iyo kahit nahihirapan ka. Yun yung mga sinasabi natin untap resources. Kaya ko palang magpigil kahit galit na ako. Yun yung untap resources na meron tayo na hinahanap sa atin ng Diyos na i-discover natin. Meron tayo ng mga bagay na ito. Do you believe that, brothers and sisters? Minsan alam nyo, natatabunan lang kasi. Ang nananaig itong physical na katawan natin. Actually, yun ang ginagawa ng mensahe ng panahon na ito. That message of the hour is giving us more access to the spiritual rather than the natural. Kasi nandyan lang yung spiritual, natural na katawan na ito. Tinatabunan nito yung spiritual nating pagkatao. Na dapat sana mas malakas. Na dapat sana mas makapangyarihan. Dapat sana mas kaya nating i-access. Remember, sabi ni Apostol Pablo na mayroong dalawang bahagi, natural man, spiritual man. Ang nananaig palagi, natural man. Pero kung ang pananaigin lang natin ang spiritual man, you will be able to see na mas marami ka pang kayang gawin. We have to get hold of the supernatural rather than the physical. Ang problema, kanina binanggit na ito, nakasulat nga rito pero binanggit ang ating kapatid, masyado tayong nahuhumaling sa ating comfort zone. Kontento na tayo na pa-attend natin. Message believer naman ako Naunawaan ko naman yung mystery ng Godhead Lamang nga ako doon sa mga yun Wala silang revelation, ako meron Masama kung hanggang doon lang yung pag-iisip natin. Kaya binabago ng Diyos yung isip natin Talanggat walang rapture, patuloy at patuloy na may magaganap sa atin. O sige, sabihin mo na, Brad, nasa puso ko ang aking mensahe. Okay, fine. Nasa puso mo yung mensahe. Pero anong ginagawa mo para yung mensahe na nasa puso mo ay maisawalat mo, mailabas mo? Makita na sa libutan. Naalala yung sabi ng propeta? So that the world will know that Jesus Christ is living. Yun ang purpose ng lahat ng ito, to glorify God. For the world to see that Christ is in you. Anong ginagawa ng mensahe na to sa buhay mo? Na ipapamalas mo ba ito? Baka masyado na naging routine yung tuwing Thursday sharing, tuwing Friday gawain. Pagkatapos ng gawain, sharing ulit. Magaganda mga bagay yan, pero pwedeng maging routine yan na hindi mo na namamalayan, tinatakpan na, napipiringan na yung mata mo para makita kung ano pa yung pwede mong gawin. Those things ay magaganda naman talaga yun na mag-sharing tayo, revelation of all these things, na kapag
pinarecite sa'yo yung 7 seals, alam mo kung ano ibig sabihin nun? Those are good things. Pero sabi nga kanina, sana supernatural element ang lahat ng ito. Yun ang masapo natin. For as long as we are in our births, we will not experience a real power. Lumakas tayo sa pangkaan natin. Meron iba sa atin hanggang ngayon, may mga sakit na hanggang ngayon, pumipinsahala sa atin. God wants us to realize that we have power over any diseases on earth. Hanggang ngayon, meron sa atin, nakakaranas pa rin ng matinding kahirapan. Nasa abroad na nga, hikaos pa rin sa buhay. What is that? God wants you to realize na may power ka over poverty, over hardship. Na dapat gamitin mo yan. God is placing us in these circumstances para maiparealize sa'yo na meron ka pang kayang gawin. Get out of your boat. Ano kung may economic crisis? Anong pakialam ng mga pinili ng Diyos sa economic crisis? We are serving a God who is unlimited. Sabi ng ating propeta nga. So, expect us to perform unlimited things na kahit imposible rito, posible pala. Remember yung panahon ni Joshua? Nagdidigmaan sila. At kapag lumubog yung araw, matatalo sila. Joshua did something out of the ordinary. Hindi ordinary yung magpatigil ng araw. Stand still. Sino makakaisip nun? Ngayon siguro pwede niyong sabihin, Brad, kung ako siguro nabuhay sa panahon nun, una, Diyos, kaya ko rin patigilin ng araw. Praise God kung may ganyan conviction. Pero tingnan niyo yung pangyayari na yun. Sa panahon na yun, wala pang nakakapagpatigil ng araw. At maisip mo pa kaya, kung dinala ka ng Diyos doon, maisip mo pa kaya yung solusyon na yun. Baka maisip mo, tara, ano tayo? Retreat. Hindi natin kaya dumidilim. Nakukuha niyo siya, sabi ko kanina na expect the unexpected, imagine the unimaginable, discover the undiscoverable. Maisip mo ba na ang solusyon sa problema mo ay patigilin yung araw na yon? Kahit madali sa atin kasi nabasa na natin eh. Alam na natin na gano'n ang ginawa ni Joshua. Pero kung dinala ka na Diyos sa panahon ito, wala kang alam na pwede mo palang gawin yon. Gagawin mo ba? Yun yung tinutumbok ko. Sana nakakuha niyo mga kapatid na meron tayong untap. Discoverin natin. Kung darating man ang araw na kailanganin nating palipatin ang bundok, kagaya na sinabi ng Diyos, so be it, gawin. Hallelujah. Nilagay ng Diyos si Joshua sa ganung kalagayan pero may realize si Joshua na kaya na magpatigil ng araw. Yung araw may sariling laws of nature na sinusunod yan. Pero anong pakialam natin sa laws of nature? Yung laws of God is greater than any laws of nature. Kailangan na-discover ni Joshua yung untap na. Meron siyang kapangyarihan na beyond kung ano yung kayang isipin ito, itong isip na ito. Imposible na magpatigil ka ng araw. Pero ginawa. Imposible na lumakad ka sa tubig. Pero ginawa. Sino ba mga kapatid, isang insidente sa buhay ng ating propeta. Alam niyo yung propeta natin, ano yan eh, tao din sa kagaya natin. Nagbabakasyon din niya paminsan-minsan. So, isiniset niya pala, nalaman ko na isiniset aside niya pala yung October as is vacation month. Kasi tumatapat siya sa hunting season eh, yung October. So, sinusunggaban niya ngayon yung pagkakataon para magbakasyon naman from his daily routine. So, year 1963, nang nangyari itong incident na to, nagpunta siya sa Rocky Mountains sa Colorado and he was hunting along with other people. Nandun sila sa camp. Nakikinig sila sa radyo, sabi ng radyo, may paparating doon isang malaking blizzard sa direksyon nila. So siya, bilang bihasa sa mga ganitong karanasan, sabi sa mga kasama niya, may paparating na blizzard. Dapat, kapag may naramdaman kayo pumatak kahit isang pirasong snowflake lang, bumalik agad kayo sa camp. Kasi within 15 minutes, magkakaroon ng zero visibility at hindi mo na makikita ang paligid mo at delikado ka.
kung maiipit ka sa kagitnaan ng kagubatan. Yun yung binigay niya entrust ni Brother Branham sa lahat ng mga kasama niya. May mga iba natakot na, umuwi na lang. Si Brother Branham, nag-stay siya, kasama ng iba, pati pamilya niya, sila Billy Paul doon. So, ayun, sa madaling sabi, nangaso pa rin siya. At, ayun, sa kalagitan ng kanya pangaso, nakahuli naman siya. Pero, niramdaman siya pumatak isang tirasong snowflake. Sabi niya, kailangan ko na bumalik. At naglalakad siya, bumabalik na siya pabalik doon sa campsite doon. Nakarinig siya ng isang boses. Sabi ng boses, go back! Pinababalik siya doon sa lugar kung saan siya nanggagaling. Noong una, hindi niya pinansin kasi iniisip niya baka lagaslas lang ng puno sa hangin. Hindi niya pinansin. So ngayon, ang ginawa niya, tuloy-tuloy pa rin siya, lakad pa rin siya. Hanggat nagsalita niya naman, go back! Doon niya na nagsasalita ang Diyos sa kanya. And yung kanyang yung isipang makatao niya nagsasabi na, parang mapanganib doon bakit ako babalik doon? Pero at the same time, na-realize niya, itong boses na to, never siyang inilid sa maling direksyon. 1963 na ito mga kapatid, God have done so many things for him and for the ministry. So kilala niya itong boses na ito. So nung sinabi sa kanya, go back, bumalik nga siya. Naghihintay siya, di niya alam kung anong meron doon. Naghihintay lang siya, dumadami na yung patak. Nagkakaroon na ng zero visibility. Hanggang sa narinig niya yung sinabi ng boses. Alam niyo, sa ordinaryong pag-iisip, this is very ridiculous. Bakit ka pababayaan ng Diyos na mapahamak? Nagsalita yung boses ulit, sabi ng boses, I am the creator of heaven and earth. I made the wind and nature obeys me. Sabi niya, sabi ulit ng boses, I am God. Speak to this storm and it will obey you. Alam ng ating propeta na scriptural ito. Ginawa ito ni Jesucristo. Nagsalita siya sa bagyo, umalis ang bagyo. So alam niya scriptural ito, may basehan ito. So ang ginawa niya, buong tapang niyang sinabi, in the name of Jesus, bumalik kayo sa pinanggalingan niyo. Nag-clear out ang skies, nag-clear out ang weather all in an instance. He realized God has taken him back to that place for him to fully recognize himself. At this point, mga kapatid, marami nang ginawa ang Diyos para sa kanya. Nakapagpagaling na siya ng maraming may sakit at marami na siyang revelation na natanggap. 1963, tapos na yung seals dito, yung seals opening dito. Ito October. So, tapos na yung seals. Pero still, meron pa rin ipapagawa sa kanya yung Diyos na hindi niya pa nagagawa. You may think, nakapagpagaling na siya ng maraming may sakit, nakapagpalayas siya ng maraming demonyo, marami na siyang na-discern, marami na revelation, pero still God has something left for him. So kung yung propeta may nire-reserva pa ang Diyos para sa kanya, paano pa kaya tayo? Hindi pa lubos-lubos na nakikilala ni Brother Branham yung sarili niya. So hindi dapat tayo makontento na yung kaya nating gawin ngayon. Okay na yan. Pinapakilala ng Diyos ng lubos-lubos sa atin kung sino talaga tayo. Hindi sapat yung revelation na pahayag sa atin. I-apply natin. Ano ba talaga tayo? Ano ba talaga yung pagtawag sa atin? Bakit ba pinagawa ng Diyos kay Pedro na lumakad sa tubig? Bakit ba pinagawa ng Diyos kay Brother Branham na pumalik doon sa pinanggalingan niyang mapanganib? Bakit ba pinayagan ng Diyos na si Joshua ay humarap sa isang digmaan? All in order for them to realize their full potential, that they have untapped resources within them. Abraham experienced the spoken word power. Ama ko, sabi nung kanyang anak, Ama, nandito na lahat ang kahoy. Asan ang pangalay? The Lord shall provide himself. Sabi niya, di ba? The Lord is Jehovah Jireh. He shall provide. Alam niyo, hindi maintindihan ni Abraham kung bakit pinapaalay sa kanya yung anak. Pero sumunod siya. That's what obedience is. Habang tayo ay sumusunod, may ipapakita sa atin ng Diyos. Pero kailangan muna niya sumunod. Kailangan muna niya ipakita yung buong tiwala niya sa Diyos. At nung nagtiwala sa Diyos, ginanap ng Diyos yung, binindicate ng Diyos yung salita ni Abraham. Salita ni Abraham na, the Lord shall provide himself a sacrifice. Nangyari nga.
Isang ram sa itaas ng bundok. That's impossible. Sa taas ng bundok may lilitaw na isang ram na naipit sa dawagan. Ito ay produkto ng spoken word. God vindicated Abraham's word. Ito mga kapangyarihan yung power na meron din sa third pole. Bakit nangyari ito? Because Abraham stepped out of his boat. He has to follow God kahit na yung iniisip niya mahirap gawin ito at hindi ko naintindihan kung bakit niya papagawa sa akin to. Remember mga kapatid, ilang taon niyang hinintay itong anak na ito. Tapos nung dumating na sa point na yun, papaalay na sa kanya. Kung isip at isip lang ang pairalin mo, mahirap intindihin yun. Ayun, ipanangako mo sa akin ito tapos papaalay mo, kung ito lang, yun ang marami kang maisip na katwiran. Sabi mo, dito magagaling yung pangakong anak sa lahi na ito Mahirap paniwalaan pero siya sumunod siya. Dahil sumunod siya ng buong puso niya, napaunawa sa kanya ng Diyos na you have untapped resources within you na pwedeng i-vindicate yung salita mo. Brother Branham has to follow a seemingly illogical, hindi logical na bumalik doon sa magpapanganib. Si Abraham, ganun din niya naintindihan yung utos na yon. But God proved to him that he can talk. Si Brother Branham, he proved to Brother Branham that he can talk to the elements of the earth. Ito yung sinasabi ko mga kapatid na hindi na dapat tayo pasimba-simba lang. Get out of our boat! Get out of our boat sa lahat ng elemento ng buhay natin. Get out of our boat! Naalala ko nga yung pagpupulong ng music ministry. Alam niyo yung music ministry, minsan, nagsasama-sama kami ng mga fast track songs of the same key. Sabi natin, key of the hand, di lang yan. Kasi madali yun, madali, unang Diyos madali sa amin tugtugin yun. Madali yung mga transition. Pero, napag-usapan namin na hindi naman imposible magsama-sama ng kanta na magkakaiba ng key. At ginawa na namin yan sa tulong ng Panginoon. Napagkasunduan namin na kailangan subukin natin yung mga bagay na hindi pa natin nasusubukan. Kailangan kasing gawin ito para makita mo pa kung ano pa yung kaya mong gawin. Na pwede ka pa palang lumago kahit sa music ministry, pwede pa palang lumago. Kung mananatili lang kami dun sa dati naming kalalagayan na, okay, sige, simple, para wala nang hirap. Yun yung sabi natin, get out of the comfort zone. Masyadong komportable tayo sa ganun. Yung music ministry, kinakailangan nilang mag-step out of the boat in order for them to realize na may kaya pa pala silang gawin sa biyaya ng Diyos. Hindi namin malalaman na kaya pala namin yun kung hindi namin gagawin at hindi namin idudulog sa Panginoon. Ano yung pagdating ng drums? Malaking bagay yan. Hindi na kami masyadong dependent sa accompaniment na ibinibigay ng piano. Malayo na kaming gawin sa tulong ng Panginoon yung mga leading kung paano namin. Wala nang hindrances, hindi kagaya noon na masyado kami dependent. Ano ito? Gustong itaas ng Diyos pati yung pagtutugtugan, pag-aawitan. Para lalo natin sa mapurihan, wala tayong excuse. Hindi naman kasi pwede na tumataas yung message dito, tumataas yung mga exhortation, pero yung music na iiwan. Dapat buong aspeto ng gawain lumago. And of course, lahat ng paglago na ito sa music ministry is all for the glory of the God. Hindi kami pwedeng magmalaki na, brothers, kaya pala namin tumugtog ng mga magkakaibang key. Kaya na pala namin tumugtog na walang accompaniment. Hindi ganon. Nagaganap ang lahat na ito for us to further glorify God. Dahil habang ini-elevate natin ang gawain, lalong nag-glorify na i-elevate ang Diyos. And He is behind all of this. Pinapakita ng Diyos yung kaya natin gawin. Get out of our boat, get out of our comfort zone. At ipapakita sa atin ng Diyos kung ano pa ang kaya natin gawin, brothers and sisters. And I-realize sa personal kong karanasan sa Diyos mapunta ko po yan. Dati pangarap ko lang humawak ng bass guitar. Wala akong alam sa mga bagay na yan. And I trusted God na ipaunawa sa akin kung paano hawakan niyang bass. Dati ang hawak ko yung isang gitara. Pero napakita sa akin ng Panginoon na kaya ko pala sa tulong niya. Na lumabas doon sa dati kong nalalaman at lumago pa ako sa aking kaalaman na I have untapped abilities pa pala. Masyado ako nagiging specific mga kapatid at ina-apply ko sa sarili. Pero it's up to you now. Para tingnan kung saang aspeto ng buhay nyo, pwede nyo itap yung untap. You must discover yourselves. At ang nangyari nga, nung nagsimula na akong humawak ng bass guitar,
Meron palang isang kapatid, si Brother Abin, na mas kailangan pala siya dun sa iwanang posisyon sa lead guitar. Yung mas maganda to the ganun ang sitwasyon. Is it God? Is elevating our brand of music. Music pa lang yung mga kapatid. Music pa lang ang pinag-uusapan natin. Yung mga buhay natin ay mas malalaking mga bagay na dapat natin pagtunan ng Panginoon. Ano pa yung kaya mong gawin? That's the big question mark. Do we still have some untapped resources within us that we need to tap? Sa Biblia, mga kapatid, basahin natin yung 1 Kings 17. Review tayo. May isang babae na nakita niya yung untapped resources niya. The widow woman. 1 Kings 17. First Kings 17. Basahin natin yung 8. Verse 8. Reviewin na lang natin ito, mga kapatid. Alam ko, ilang beses na natin napag-usapan. Tingnan natin yung mga elements sa kwento. Kung paano yung babae na discover niya, mayroon siyang untapped. 1 Kings 17. 8. And the word of the Lord, nakita niyo na, mga kapatid? 8. And the word of the Lord came unto him, saying, Arise, get thee to Zarephath, which belongeth to Zidon, and dwell there. Behold, I have commanded a widow woman there to sustain thee. So he arose and went to Zarephath. And when he came to the gate of the city, behold, the widow woman was gathering sticks, and he called to her and said, Fetch me, I pray thee, a little water in a vessel, that I may drink. And as he was going to fetch it, he called to her and said, Bring me, I pray thee, a morsel of bread in thine hand. And she said, As the Lord thy God liveth, I have not a cake, but a handful of meal in a barrel, and a little oil in a cruse. And behold, I am gathering 2 sticks, that I may go and dress it for me and my son, that we may eat and die. And Elijah said unto her, Fear not, go and do as thou hast said, but make me thereof a little cake first, and bring it unto me, after making for thee and for my son. For thus saith the Lord God of Israel, The barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fall, until the day that the Lord sendeth rain upon the earth. And she went and did according to the saying of Elijah, and she and he and their house eat many days. And the barrel of meat wasted not, neither did the cruse of oil fail, according to the word of the Lord, which he spake by Elijah. Praise God. Itong babaeng ito, na-discover niya yung untapped resources niya. Inutusan tong babae. Inutusan si Elijah na pumunta sa babae. Yung babae, meron ding utos yan. Hindi niya lang alam. God is trying to use this woman. Kailangan makita nitong babae na ito na meron pala siyang untapped resources. Itong babae pinili. Otherwise, kung hindi siya pinili, bakit sa kanya iniutos ng Diyos na gawin to? Out of all women, marami namang mamamatay na eh. Pero doon siya pinapunta sa babaeng yun. May binhi itong babae na ito. Kailangan kumibot. Kailangan ma-realize ng babae yung full potential niya. At para ma-realize ng babae yung full potential niya, ang kailangan mangyari, magtagpo yung babae at yung propeta. Hindi ba't yan yung nangyari sa atin? Kailangan magtagpo ang landas ng mensahe at tayong mga tangatanggap na mensahe para ma-maximize yung full potential natin. That's what happened to our times, brothers and sisters. Isinubo ang propeta with the spirit of Elijah to let us know of our powers, of our dominion, na unlimited pero untapped. So like Brother Branham, sa panahon ng blizzard, like Peter, nung lumaki sa tubig, itong babae ito ay may utos na hindi niya rin mismo maiintindihan. Isipin niyo mga kapatid hindi niya naiintindihan yon. Itong isang lalaki, si Elijah, galing lang siya sa isang masaganang, remember bago siya nagkarating sa babae na yon, nanggaling kasi sa kuweba, na kung saan may mga pagkain siya nanggagaling sa uwak, at yung brook of Cherith ay kanya nagiging inumin. So masaganang, bagamat may famine, masagana yung buhay ni Elijah. So you can expect him na kahit na yung iba nangangayayat na, itong si Elijah marahil bilog na bilog ito, talagang matipuno. Talagang namumula yung pisngi. Dahil kumpleto siya sa pagkain, unlike yung ibang tao dyan na nangangayayat. So itong babae na ito, may utos na something impossible din. Mamamatay kami ng anak ko,
Tapos ikaw bibigyan ka namin? Ang lusog-lusog mo? So yun yung something, dinadramatize ko para makita natin na imposible, mahirap intindihin yung instruction nitong Elijah. Hindi madali sa babae ang sumunod, pero sumunod pa rin siya. Huling pagkain niya yun, nakasalalay doon yung siguro pag kinain nila, ilang oras na lang extend ng buhay nila. Siguro 3 oras lang extension ng buhay na yun. Yun na lang, natitira nila, extension na lang ng buhay. Pero, inutusan pa siya na ibigay na yun. Una tubig lang humingi ni Elijah. Pagdaan nga, parang humingi pa siya na. Sama mo na rin ng tinapay. Una tubig lang. Siguro madali-dali pa yun. Pero, humingi na ng pagkain. Mahirap na yun, mga kapatid. Gustong ipakita ng Diyos dito sa babaeng ito na she has top resources, hindi niya lang alam. Ang ginagamit kasi niya, yung literal na mata niya. Sabi niya, huli na to, wala na akong pagka mamamatay na kami. Huli na tong langis na to, huli na tong arena na to. Pagtapos ito, alis na kami, mamamatay na kami. Ang ginagamit kasi niya yung literal na mata. Hindi yan ang pangtingin sa mga top resources. Kailangan yung spiritual nating pagkataong tumingin, ang sumilay, ang makabanaag na meron tayong antap. At this point in time, mga kapatid, walang realization yung babae na meron pala siya nun. Ang alam lang niya, yun na lang. He's seeing things naturally. Wala siyang spiritual pa na pagkaunawa sa mga bagay na to. Kailangan buksan kasi yung mata natin. Hindi sapat na nakikita mo yung message. Hindi sapat na kilala mo yung propeta. Hindi sapat na naunawaan mo yung mysteries. Kailangan mamulat tayo dun sa mga top resources natin. I challenge you all, brothers and sisters. Get out of our boat. Gising sa full potential. Marami pa tayong kayang gawin na hindi natin nagagawa because ayaw natin lumabas sa bangka natin. Malayo pa yung mararating natin. Remember, yung mga apostol, anino lang nila, napapagaling nila yung may sakit. Malayo tayo doon. Nangyari na ba sa inyo yun? Unless kung nangyari na sa inyo, pwede ko sabing malapit na. Malayo pa tayo dun sa gusto ng Diyos na ibigay sa atin. Pero bukas ang biyaya. Let this message be a reminder to you that you must discover yourself. Marami pa tayong resources, hindi lang natin nahihipo ang top. Mayaman pa tayo kaysa sa inaakala ninyo. Marahil akala mo, ordinary church goer ka lang. No, pinili ka ng Diyos at may tungkulin ka na gampanan. Hindi tayo dapat nagmamalit ng ating mga sarili. Hayaan nyo yung iba, maliitin tayo. Walang problema doon. Ang problema kung ikaw mismo magmamalit sa sarili mo. Kailangan malaman mo yung posisyon mo at umakto ka sa posisyon na yan. Yung mga sisters ko, siguro naisip nyo na ganito na siguro kami, taga-attend lang. Kasi hindi naman kami nag-exhort, hindi naman kami nagme-message. Siguro hanggang patotoo na lang kami. Hanggang paminsan-minsan mag-aalay kami ng awit. Siguro hanggang doon lang. But don't you realize, mga sisters ko, Sister Baby, Sister Day, Sister Amay, Sister Faye, Sister Adalay, Sister Lani, okay? Hindi niyo ba na-realize na yung pagiging mga nanay ninyo is already a position in Christ? Nasa kamay nyo kasi yung kinabukasan ng ilang mga future believers. And for me, that's a very great ministry. Hallelujah. Isipin nyo, of course, sa tulong ng yung mga badasan, pero malaking atang sa balikat ninyo na meron kayong mga ilang kaluluwa na ino-nurture, palalaguin, palalakihin, na balang araw kung magluluwat pa ang Panginoon. Yan mga future sons and daughters na yan. Yan ang magtutuloy ng ministry na meron tayo ngayon. Kaya mga sisters, huwag niyo mamalitin na hindi kayo nakakatayo, hindi kayo nakakapag-share, hindi niyo man naging parte. May malaki kayong parte na kailangan gampanan ninyo. Remember, wala tayong brother Eugene na umaharap sa mga computer at nag-preach dito kung wala Sister Baby na nag-alaga sa kanya noon. You see my point? Kaya dapat ang mga kababaihan natin, hindi man sila tumatayo, dapat makita natin, kahit tayo mga bars, makita natin kung ano yung posisyon nila sa church. And for that, God has to be glorified. Yun yung posisyon nila.
Huwag niyong isipin na siguro hanggang dito lang ang aming posisyon. No! Walang dapat isa man sa atin na magmamalit sa mga posisyon na taglay natin. Hindi dapat minamalit yan. Meron tayong supernatural powers that we do not expect na nanatiling natutulog. Kailangan magising tayo sa full potential. Kailangan sa loob, mapasaloob natin yung tunay na essence ng mensahe to get out of our boat, get out of our comfort zone, discover what we have. Itong babaeng balo na to, he has to give up yung meron siya, which is something na mahirap gawin. Kung mangangatwiro na siya, sabi niya kay Elijah, hindi mo ba nakikita, huli na nga ito eh. Pag binigay ko pa sa'yo, mamamatay na kami, hingin mo pa? Pero siya mga twiran. Tapos simple lang ito, Elijah. Tingnan mo. Pag kinuha mo to sa akin, wala na kami. 1 minus 1 equals 0. Ganun lang kasi. Pwede siya mga twiran ng ganun. Pero iba mamalakad ng ekonomiya ang ating Diyos. Ibigay mo kung ano yung meron ka, and you will see God replacing that back. 1 minus 1 equals infinity. Ang top resources. Iba magpalakad ng ekonomiya ang ating Diyos. Ano asahan niyo? Ekonomiya ng US? Ekonomiya ng Qatar? Ekonomiya ng Pilipinas sa punong-puno ng korupsyon? Habang kinakalimutan mo yung sarili mo, habang itinutuon mo lang yung sarili mo sa message, yung kanya sabi ng ating exhorter, ano nga ba yun, yung sarili, we must get, yung private life, kailangan i-give up. Kapag itinutuon mo yung sarili mo sa mensahe, habang itinutuon mo yung sarili mo sa Diyos, gaya ng ginawa ng babaeng balo, lalo ka pang madadagdagan. Isipin natin yung mensahe, yung mensahero, yung salita ng Diyos. Makikita mo kung paano mamalakad ng ekonomiya ang ating Diyos. Wala tayong ibang pwedeng asahan, kundi yung Diyos lang. Kapag ibinigay mo lang lahat sa Diyos at tingin mo walang-wala ka na, meron ka pang nakikita, hindi nakikita na ang top resources. Ang gantimpahala na yan, ipinangako sa kanya na hindi ka na maubusan muli. At nagkatotoo mga kapatid. Yung iba nangamamatay pero yung babaeng balo, she discovered her untapped resources na nandyan lang pala all the while. Isipin niyo yung banga na yon na iniisip niya nauubusan, yun din yung same na banga na hindi naubusan. Nandun lang sa kanya, hindi niya lang alam. Hindi ako ang magdidiscover dyan sa inyo mga kapatid. Hindi ko sino, hindi ang pastor, hindi ang mga deacons ang magdidiscover kung ano yung meron pa tayo. Individual dealing ito. Get out of our boat, get out of our comfort zone. God is opening our hearts to our hidden, to our untapped resources. Unlimited yan. Untapped nga lang. Pakita nyo, matapos mangyari ito, ang nangyari, yung level of faith na meron yung babaeng balo, pumantay doon sa level of faith na meron yung si Elijah. Actually, yun dapat ang mangyari. Pumantay dapat yung level of faith natin doon sa level of faith ng ating propeta. Greater works than this shall you do also, sabi ng ating Panginoon. Dapat yung kayang gawin ng Panginoon Kristo sa tulong niya, magagawa din natin. Hindi na pinag-uusapan dito kung kakulangan ng babae. Ang pinag-uusapan dito, yung unlimited and ang top resources potential ng babae. So, nakuha niyo yung mga examples na pinapakita sa tulong ng Panginoon mga kapatid. Si Peter, si Brother Bano, yung blizzard incident, si Joshua, itong babae na ito, all of them has experienced na palabasin yung untapped resources nila. These are unlimited because unlimited yung Diyos natin. Hallelujah mga kapatid. Praise God. Tungayan natin ang Biblia sa Joshua 14. Simulan natin sa 5. So bago ko basahin, bigyan ko muna ng background ito. By the time na marating yung Joshua 14 mga kapatid, tapos na yung mga digmaan. Nanalo na yung Israel sa lahat ng digmaan para lang kunin yung land of promise. Tapos na yun, nanalo na sila sa lahat ng laban, napatumban na nila lahat ng kalaban, at nandito na sila sa Kanaan, paghahati-hatian na nila yung lugar na ipinangako sa kanilang Diyos.
So ito yung eksena. Tinatawag bawat lipi. At this, itong babasahin natin, tinawag na yung lipi ni Judah. Kung saan bahagi si Caleb. Tingnan yung nangyari. 5. As the Lord commanded Moses, so the children of Israel did, and they divided the land. Then the children of Judah came unto Joshua in Gilgal. So ito na yung lipi ni Joshua, no? And Caleb, the son of Jephunneh, and Kenizzite, said unto him, Thou knowest the thing that the Lord said unto Moses, the man of God, concerning me, and thee in Kadesh Barnea. 40 years old was I when Moses, the servant of the Lord, sent me from Kadesh Barnea to spy the land, and I brought him word again, as it was in mine heart. Nadali mga kapatid. Sa punto pala na pinag-spy siya ng land, 40 years old na siya nun. So, tuloy natin. Nevertheless, your brethren that went up and with me made the heart of the people melt, but I wholly followed the Lord my God. And Moses sware on that day, saying, Surely the land whereon thy feet have trodden shall be thine inheritance. May pangako pala si Moses na binitawan sa kanya na kung ano yung apakan ng paa mo sa iyo. And thy children forever, because thou hast wholly followed the Lord my God. And now behold, the Lord has kept me alive. And as he said, this 40 and 5 years, even since the Lord spake this word unto Moses. So, 40 years old siya noon, 45 years yung lumipas, ilang taon na siya ngayon? 85. While the children of Israel wandered in the wilderness, and now, lo, I am in this day, 80 and 5 years. So, 85. Matanda na si Caleb sa mga oras na ito. And yet, I am as strong this day as I was in the day that Moses sent me. As my strength was then, even so is my strength now for war, both to go out and to come in. Yung lakas ko noon, 45 years ago, yung pa rin yung lakas ko ngayon. Sabi ni, kasi alam niyo mga kapatid, kung may pinangako sa inyo Diyos, God will make it sure that you will see its fulfillment. Lumipas yung 45 years, pinangakuan si Joshua nung 40 years old siya, anumang apakan ng kanyang pakan niya. 45 years na lumipas, 85 na, matanda na siguro, kulukulubot na ang kanyang balat, matanda na siya, pero malakas pa rin siya. Alam niyo kung bakit siya malakas? Nagbibigay lakas sa kanya yung fulfillment ng promise na isang araw, yung pinangako sa kanya, makukuha niya. Ngayon sa 12. Hallelujah. Now, therefore, give me this mountain. Demanding. Masyadong demanding si Joshua, mga kapatid. Whereof the Lord, si Caleb, whereof the Lord spake in that day, for thou hearest in that day how the Anakims were there, and that the cities were great and fenced. If so be the Lord will be with me, then I shall be able to drive them out, as the Lord says. Dito tayo ito, mga kapatid. So, mga kapatid, 85 years old na si Caleb at this point in time. Pero hindi nagbabago yung kanyang level of faith. Yung strength niya, ganun pa din. Nag-expect siya na makukuha niya yung pinangako sa kanya. At alam niya, sinabi niya, ibigay niya sa akin yung bundok na yan. Hindi ba't ganyan ang gusto gawin sa atin ng Diyos? Nandun yung pangako niya, ibigay mo sa akin yan, Lord. Akin yan, pangako mo sa akin yan, Lord. Kailangan ganun tayo ka-agresibong kumuha ng pangako. Kagaya ni Caleb, give me my mountain. Kung siguro kung i-dramatize ko ito, akin yung bundok na, ibigay mo sa akin. At alam niyo kung babasahin niyo pa ng patuloy, yung bundok na yun ay nasa Hebron. Kung pamilyar kayo sa nangyari, yung Hebron, yun yung kauna-unahang lupa na pag-ari ni Abraham. Naalala niyo yung Macpela, binili niya yun. Yun yung kauna-unahang lupa, piraso ng lupa na nakuha ng lipi nila, ng lahi nila. Si Abraham, binili niya yun kay sa Genesis chapter 22. Doon sa isang taga ron. Binili niya yon. Yun yung kauna-unang piraso ng lupa na nataglay ng Israel. At ngayon, kanina na yung lupa yan. Sinabi niya, ibigay mo sa akin yung bundok na yan, akin yan. You see, mga kapatid, yan ang ina-expect sa atin ng Diyos. Ibigay mo sa akin yung healing, Lord. Ibigay mo sa akin yung discernment. Ibigay mo sa akin lahat ng gifts, Lord. Dapat ganong klaseng kaagresibuhan. Ma-tap yung untap. Lord, lahat ng untap resources ko, ipagkalubo po sa akin. Ipaunawa mo sa akin. Ibigay mo sa akin. Iniisip. Alam mo, wala namang masama doon kasi kiniklaim mo lang ipinangako sa iyo eh. Walang, sabi ko kanina, napaka-demanding, pero hindi demanding yun. Sa iyo yun eh. Pinangako sa iyo eh. Yung Hebron, napaka-significant na lupain yan. Yun ang hiningi ni Caleb.
Diba yun ang hiningi ni Caleb? And significantly enough, yun nga yung kauna-unahang lugar na pag-aari talaga ni Abraham kung saan binili niya yung libingan sa Macpela. Ngayon, kiniklaim niya na, akin yan, ibigay mo sa akin. Give me this mountain! Si Joshua, si Caleb, hindi siya nakontentong mag-window shopping. Pagaya na sinabi ko kanina. Hindi niya sinabi, parang ang ganda ng bundok na to. Maganda siguro kung akin na lang yan. Hindi ganun yung tono niya. Akin, parang gustong-gusto ko to siguro. Pwede bang i-request akin na lang yan? Hindi ganun ang tono niya. He is claiming something that is rightfully his. Ito yung inaasahan sa atin ng Diyos. Marami tayong unclaimed, untapped resources. Ang kailangan natin discover, imagine, claim all these things. Huwag tayong makontento sa window shopping ng mga pangako ng Diyos. Get out of our boat, get out of our comfort zone. Marami tayong untapped resources na kailangan nating itap. Sana mapakinabangan natin ang lahat ng ito. Malayong-malayo pa tayo doon sa anino na kaya magpagaling. Pero praise be to God, walang malayo sa pagdating sa Panginoon. Lahat ipagkakalubas na gawin natin yung parte natin. Discover, get out of our boat. Sana pag dumating tayo sa isang kalagayan na kagaya ng kay Joshua, maisip mo na kaya mong patigilin yung araw. Na kaya mo palang lumakad sa tubig. Lahat ng ito imposible kung ito ang pairalin natin, yung itong isip na makakarnal. Pero lahat ng yan ay posible dahil ang Diyos natin pinaglilingkuran is unlimited. Do you understand, brothers and sisters? We are living in an age where we are supposed to exercise what we have. Yun yung pinangako sa atin ng Diyos eh. We have, sabi ng ating propeta, we got untapped resources that has never been touched of the power unlimited of God that we ought to be moving into. Sabi niya, I feel ashamed of myself when I look out here and see the institutions and the sickness and the trouble that's going on right now. Our church ought to be healing the sick, raising the dead, casting out devils, doing signs and wonders, making the whole world realize that Jesus Christ lives. That's what we need to be done to doing. Sa mixing salita mga kapatid, get out of our boat. Praise God. Let us all rise, brothers and sisters. Sino ang nakahandang lumabas sa bangka niya? Sino ang nakahandang magpatigil ng araw kung kinakailangan? At magpasugba ng bundok kung kinakailangan? At magpalayas ng bagyo kung kinakailangan? Kung simulan natin sa madadali muna. Alam ko mahihirap yung mga bagay na yan. Kung may mga sakit tayo, palayasin natin. Simulan sa maliliit muna. Then sooner or later we will see ourselves na ginaganap natin yung sinabi sa Biblia na yung mga anino natin ay kaya magpagaling ng may sakit. Sooner or later, mawawala sa atin yun. Makikita natin na kaya pala natin gawin because it's already in us. Antak nga lang. So, praise God. Let us all pray. Oh Lord,